Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So, nandito naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, ay magre-review lang tayo about doon sa experience natin or insight natin doon sa MU The Grudge. Okay? Hindi naman sa paninira, no? So, sinimulan na agad, no? So, ang experience ko lang kasi doon sa MU The Grudge kasi nag-up siya ng server parang nung 20, nung Saturday, nag-up siya. So, nag-download tayo ng MU The Grudge kasi expecting na gusto natin malaro din mamaya. Pwedeng maging kapalit nitong MU Monarch at baka yun na rin laruin natin at tayo ay mag-vlog na rin doon para magbigay ng kahit papanong insight or kahit papanong reference doon sa mga players sa MU The Grudge. But then, medyo na-disappoint lang ako kasi parang hindi ganon nag-click yung MU The Grudge para sa akin, no. Kasi sabi nila classic na MU play game ang ating masasaksihan doon sa MU The Grudge. Parang yung katulad sa MU Mobius. Pero medyo hindi siya ganoon kaganda para sa akin. Yung graphics pa lang niya at saka yung design, hindi ako masyadong napa-wow, na walang wow factor na nangyari doon sa MU The Grudge. So, yan, tumitingin pala tayo ng ating mga bibilin at gagamitin, guys. Kasi balak na natin dagdagan din yung ating SD. No, paunti-unti lang kasi medyo mababa pa yung SD ko at saka yung combo attack. No, combo damage ata yun. So, yun. Yung sinasabi ko sa inyo na doon sa MU The Grudge, okay naman siya, no? Maraming mga players na nagsumubok, maraming naglaro, nag-download kasi nga na-hype yung MU The Grudge. But then, para sa akin, hindi ko na siya lalaruin ulit. Nasinubukan lang natin siya pero hindi na natin siya lalaruin ulit dahil hindi ako nagandahan sa kanya. So, i-upgrade natin tong combo fruits. So, nadagdagan tayo ng 0.6 sa ating combo. Kahit pa paano, nadagdagan ng ating regeneration. Tapos tong hallowed SD fruits. No? Gagamit din tayo niyan. So, paunti-unti lang natin itong in-upgrade tong MU natin dahil sabi ko sa inyo, hindi na tayo masyado bumibili ng MUC, no, tamang daily top up lang para kahit pa paano makasunod yung mga players natin na naglalaro lang netong MU Monarch na kaya nilang sumabay kahit pa paano doon sa medyo semi-spender. Hindi ko sinasabi doon sa mga spender talaga, no, kasi kahit ako hindi ko rin kayang sabayan yung mga spender dito. Pero kung kayo ay semi-spender, yung mga daily top up lang, tapos bumibili kayo ng MUC, no, makakasabay kayo dito, may-enjoy nyo pa rin itong MU Monarch. Yun lang naman yung pinaka-purpose kung bakit tayo nagbablog, no. At syempre para mabigyan ko rin kayo ng mga reference and guide dito. So medyo nagandahan kasi ako dito sa MU Monarch kaya tumagal tayo ng almost 2 years na, guys, no. Almost 2 years na tong MU Monarch at tayo ay naglalaro pa rin. Level 805 na. Ang hirap magpa-level dito, guys. Sobrang hirap na sa level 800. So doon sa MU The Grudge, balik tayo doon sa topic natin. Hindi kasi ako masyadong natuwa sa kanya dahil nga una, ang daming players, lalo sa umpisa pa lang, ang dami talaga. Hindi ko na alam kung dadagdagan nila ng server yon, pero para sa akin ay kapag yun lang ang server na available, kasi parang isang ano lang isa may PVP and PVP na server. Kung hindi na nadadagdagan yon, medyo mamamatay din talaga agad yung server na yon. Unlike kasi dito, nung lumabas yung MU Monarch, sa umpisa pa lang, may server 1, 2, 3 na agad na nakasulat. 'Di ba? So alam mo na talagang tatagal yung MU Monarch kasi siguradong may other silang option na pwedeng emerge. Medyo natagalan ako sa pagpatay sa boss na ito dahil hindi pala naka-on itong ating freeze at yung ating poison. Kasi dapat 3 minutes lang ito eh. So nakita ko parang 4 minutes na pero hindi pa rin siya patay. So yun pala yung ating, akala ko humina yung damage natin. Yun pala hindi naka-on yung ating poison at saka yung freeze para mag-trigger agad yung ating combo dahil sa freeze. Tapos syempre doon sa ating poison na medyo mas malakas din ang damage once na napo-poison yung kalaban natin. So yeah, sabi ko sa inyo 3 minutes lang ito. Pag umabot ng 3 minutes up, may problema dito sa character natin. Kasi mabilis mag-red boss ang mga wizard eh. So yung pinili natin yung sa MU The Grudge. Wala kasi siyang, or hindi ko lang nakita yung icon ng na mga top up. Yan yung mga importante kasi sa akin, yung mga guide kung ano yung gagawin niyo, yung quest,
Kung level 1 ka pa lang, dapat may quest ka na. Parang doon hindi ko nakita na may quest agad. Tapos ang lag, sobrang lag niya. Naka-wifi na ako nun guys ha. Hindi ko nga rin din hindi ko na rin ni-record yung mga footages doon dahil nga syempre medyo malag, 'di ba? So, dito na lang tayo kumuha ng footages at nag-comment na lang tayo doon sa MU The Grudge. No? So, yung sa MU The Grudge, okay naman siya sana, pero medyo na-disappoint lang ako dahil ang daming tao tapos walang mga guide or mga pwede nating i-quest agad kapag ka level 1 tayo. Parang pumunta lang kami, parang nag-create kayo ng character, parang katulad dati sa MU Philippines na magpa-farm ka. Medyo mabilis siya magpa-level, no? Parang mas mabilis siya, medyo mabilis lang itong MU Monarch compared dun sa MU The Grudge. Okay? Talagang grinding daw talaga yung MU The Grudge, no? So, ibig sabihin lang nun, hindi mo masyadong ma-experience yung full capability ng character mo kung hindi ka talaga tatagal doon. Okay, katulad ng MU Philippines. Parang ang nano namin sa MU Philippines dahil sobrang hirap niya. Yung mga Phoenix, Dark Phoenix, no, yun lang yung aming mga nasuot before, no. Yung mga ibang mga tulad yan, yung mga may tier 16 na, yan hindi ko na naabutan dati yan. So kung ganun katagal yung pagpapa-level doon, medyo matagal nyo ma-witness yung character nyo na magiging sobrang lakas. Okay, so baka hindi nga kayo umabot dito sa map 800 kapag ganun katagal yung level nyo. Pero syempre, in other side, medyo okay din siya kung talagang gusto nyo ng mga hard grind, tapos mabibentahan ng mga gamit, di ba, good for business, at kung ano-ano pa. Okay yung MU The Grudge. Pero so far, para sa akin, experience ko kahapon, at nung nakarang araw, yun ay medyo na-disappoint lang ako sa MU The Grudge. Okay, so yun lang siguro, wag natin masyado siraan, pero para sa akin, the best pa rin itong MU Monarch so far na nilalaro ko sa MU na laro na ito. Okay, so yun lang siguro, have a good day, bye bye.